Ito ang Fatbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Alam ninyo ay masyadong mainit ngayon sa ating social media. Sa ating mga Katoliko, kung kayo'y active sa social media, tungkol po dito sa ginawang pambabastos, no? Diretsahin na natin ng isang drug performer. Na tumutugon po sa pangalang Mr. Amadeus Fernando Padiente. Kilala mo yan? Isa pala tong isang kaladkarin pala to. Oo. Ang pangalan niyan bilang kaladkarin ay si Pura Luca Vega. Yan. Baka nagtataka sila bakit niyo po tinawag na kaladkarin. Bakit nga ba kaladkarin? Kasi po yung drug, pag tinignan natin sa Oxford Learner's Dictionary, ang ibig sabihin niyan, to fool, paghila, o pagkaladkad. Yan. Pagkaladkad, kaya kaladkarin. Kaladkarin. Yung drug hindi D-R-U-G droga Hindi po, hindi. D-R-A-G. Siya po ay drug performer. Drug Hindi po siya performer. drug addict. Pero drug addict, in a sense, na yung drug. Yan. Nililinaw lang natin. So, itatouch natin ito kasi sa totoo lang po, hindi tayo maaaring manahimik. Sabi nga ng ilan, pabayaan na lang natin kasi yung kanya namang ginamit na performance ay may dasal na patawarin tulad ng pagpapatawad. No? Pero tandaan po natin, sinabi po sa atin ng isang dakilang santo, si Santo Tomas, na if you can't be angry for something wrong or immoral, you can be wrong or immoral. So, ibig sabihin, pag hindi natin natutunan yung sarili natin na at least mag-react, no? Pwede tayong magalit. Sa tingin natin ay mali, no? Dapat lang po yan. At isa pang dakilang santo, si Saint Cyril of Alexandria, nagsabi, we must not mind insulting men if by respecting them we offend God. No? Itong ginawang ito ni Pura Luca Vega, na isang drug performer, hindi natin pwedeng palagpasin kasi ang ating primary objective is to defend our faith. Now, mali po ba yung ginawa? Mali po. Mali. Kabastusan po ba? Yes. Sobrang bastos. Ito po ba'y blasphemous? Ito po ba'y sobrang paglapastangan? Sobra-sobrang paglapastangan. At ang pwede lang gumawa niyan, demonyo. Kaya itong si Pura Luca Vega, na may totoong pangalang Amadeus Fernando Padiente, kinakasangkapan ng demonyo. Kampo ni Satanas ito. Bakit? Bakit? Sapagkat napakasagrado ng panalangin itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo, at ito po hindi natin makikita kung saan. Ito po ay mismong nakasulat sa banal na kasulatan kung saan sinabi ng Panginoon na ganito kayo manalangin. Mateo chapter 6 verse 9 hanggang verse 14, no? Hanggang verse 15 pa nga. Yan yung ama namin. Ito yung ama namin. Now, kinanta niya sa atin, sagrado ito.
Ang national anthem, pag binaboy mo, meron kang pananagutan sa batas na umiiral sa Tama. Republika. Opo. Ang Ama namin, ito'y panalangin tinuro ng Panginoong Hesus. Nagtataka nga ako, ang daming mga sinasabing biblical-based na mga sekta, grupo ngayon ng relihiyon, bakit hindi nagre-react only the Roman Catholic Church? But ang Catholic Church lang ba ang umaangkin ng panalangin tinuro ni Jesus? Nasaan ang mga Jehovah? Nasaan ang Iglesia ni Cristo, ni Manalo? Nasaan ang mga Baptist? Nasaan ang mga born again? Nasaan ang mga Sabadista? Nasaan ang mga Metodista? Lahat kayo gumagamit ng Bible. At si Jesus ang nagturo ng panalangin ito. Bakit hindi nyo ngayon ipinagtatanggol laban dito sa balahurang ito na si Pura Luca Vega? Yan. Oh. Guys, ko lang linawin, Brother Marco, bago tayo pumalaot pa no, sa ating usapan. Sa ating po mga tagapakinig, hindi po kami against doon sa tinatawag na mga LGBT plus community. At teka lang, Tang. Linawin ko, ha? Out of context yan. Pagka ginamit mo sa akin, Oo. ang issue ng LGBT. Bakit? Kasi hindi natin pinag-uusapan dito ang anumang Yun. kasarian. Baka ma-misquote tayo. No. Oo. Ang pinag-uusapan natin dito, sinisingle out natin ang isang balasubas na Yan. si Pura Luca Vega. Opo. Luka-luka yata talaga ito eh. Actually, yung isang kaibigan nating si Rudy Rosario, Oo. na isang LGBT. Binanggit mo yung pangalan, ha? Binanggit ko na. Nagpapabati. Oo. Shout out daw. Shout Alam out. mo ba, nung Biyernes pa ako tinatawagan yan at galit na galit. Hindi ka sang-ayon, yung ha? binanggit ni Tatang na si Rudy Flores Rosario, diretso natin yung pangalan, Oo. ay isa pong bakla. Gay. Oo. Gay sa Gay English. siya, oo. Pero gigil na gigil siya sa ginawang pambabastos nitong si Pura Luca Vega Oo. dito sa dasal na Ama namin. Ngayon, bigyan natin ng side yung kanyang parte. Opo, Bigyan opo. natin yung parte niya. Ganito Sige. po ang kanyang paliwanag bakit daw niya ginawa yan eh. Sabi niya, wala akong I am not accountable. Kung halimbawa, Wala siyang pananagutan. hingi ako ng sorry sa inyo. No, hindi Oo. siya hingi ng sorry. Okay. Bakit kanya? Sapagkat sabi niya, irespeto niyo ako, expression of faith ko yan. Yan. And this is art. Yung ginawa daw niya ay art. Pangalawa, sabi niya, ginagawa ko rin ito way of healing kasi nasaktan siya sa Catholic Church. Sapagkat naramdaman niya, he's not belong to the church. Okay, sige. Yang mga puntong yan, Tatang Larry, mga kapanalig, lilinawin po natin yan. Ano? Yung sinasabi niyang itong kanyang ginawang performance ay art. No? At ito'y sinasabi niyang hindi siya accountable. Sinasabi niyang ito ay expression ng kanyang faith. Well and good. Sa kanya yon. Sabi Sige, niya, sige. please, respect my expression of faith. This is an art. Paano natin yung kukunin sa part na sinasabi niya? How can we explain that? Actually, doon sa isang interview kay Father Jerome Siciliano, sinabi na ni Father Jerome na very clear na ang isang sagradong bagay ay hindi mo pwedeng gamitin for any art purposes presentation. Sapagkat itong Ama namin ay isang dasal na nakaporma para sa isinasagawang banal na misa, banal. The term itself, banal, hindi mo po ito pwedeng gawin na para bang in form of meron kang profanity, yung paglapastangan o kawalang respeto. Yun ang paliwanag ni Father Jerome Siciliano. Oo, hindi pwede. Sabi niya, he's not accountable. I am not accountable. Oo. Teka lang po, ano bang tawag natin sa kanya? Hindi naman pwedeng tawagin natin... Kalad ka rin. Kasi drug eh. Yung pong drug, ano yan, ibig sabihin, hilahin o kalad ka rin. Pura Luca Vega. Oh. You are not accountable. Mali ka doon. Bakit? Unang-una, ang ginamit mo, ang dinrag mo, ang pinerform mo, ay ang sinasampalatayanan ng majority of the Filipino people. Pagka binastos mo ang tatay ko, you are accountable to me. Yan. Ang binastos mo ay ang sinasampalatayanan naming Panginoon at tagapagligtas. Therefore, you are accountable. Naalala ko tuloy, banggitin ko na, yung kinatawan po ng First District of Bataan, si Honorable Geraldine Roman. Ang sabi niya, pinag-aralan niya or ni-review niya yung Twitter account nitong si Pura Luca Vega. At doon ipinakikitang mahal na mahal
nitong si Pura, yung kanyang mama. Alam mo, sabi ni Congress, Honorable Roman, papaano, sinabi niya yun para kay Luca, kung yung mismong mother mo na mahal mo, ay ginamit ko sa isang drug performance na parang dinidisgrace ko siya o minamak ko siya. Yan. Hindi ka ba masasaktan? Ganyan yung ginawa mo kay Jesus na minamahal ng maraming Pilipino. Kaya nagagalit sa'yo, may pananagutan ka. Parang very inconsiderate ka sa ginawa mo. Yun. At ito tatandaan natin. Hindi mo pwedeng sabihing art yung Our Father, no? At kakantahin mo sa isang bar. Yan. Kung saan ay may mga kasiyahan kayong makamundo. Hindi ho pang art yung Our Father, no? So meaning to say, yung sinasabi mong hindi ka accountable, pinapakita mo lang kung gaano katigas ang muka't ulo mo. Kung sa bagay, yung mukha mo, nako. Wag na. Anong sabi? Sige. Yung freedom of expression na sinasabi natin lagi na ginagamit din niya, no? Ito po'y not absolute. Hindi ibig sabihin na meron kang freedom. Kahit kursunada mong tumawid sa isang no jaywalking area, tatawid ka. Why? I have a freedom to cross. Merong maling mangyayari sa iyo pag nag-cross ka dyan. May restriction yung pagtawid May dapat kang sundin. So, freedom of expression is not absolute. Nakita niyo yung analogy, simpleng analogy lang yun. Pero kung ikaw ay may sentido kumon, no? Maintindihan mo. Ang problema, mukhang nawalan na ng sentido kumon to dahil sabi niya, hindi ko akalaing magiging national issue to luka-luka ka pala Bakit hindi magiging national issue? Majority nga ng Pilipino ay nasa loob ng Catholic Church. Katunayan, Brother Marco, no? I-quote na rin natin, ang daming nag-react dito. Isa na dito, yung si Senador Miguel Zubiri. Ito ang sabi niya, no? Senate President. This described the act as an abuse of freedom of speech in his statement as he warned of criminal charge against Pura as it's supposedly a violation of Article 201 of the Revised Penal Code, which state that violators of moral doctrines of sin publication and exhibition and indecent show shall be meted the penalty of prison mayor and fine up to 12,000 pesos. So, ibig sabihin, itong ginawang ito ni Pura, no? Meron itong moral implication at meron din itong legal implication. Kaya nga, naghihintay nga ako ng isang magiting na abogadang magpapile dahil na-offend yung pakiramdam. Mukhang tahimik may mga abogadang, may mga nang dating justice dyan. Dapat mag-react kayo ngayon dito. Di ba? Tapos, ibabatok. Anong sabi ni Pura? Pura Luka-Luka? Anong sabi niya? Pura Luka Vega? Anong sabi niya? Kasi daw, dahil reaction ng publiko, dahil bakla siya. Ito yan. Dahil bakla siya, anong sabi? Kinote natin yung galing sa kanyang Twitter, noong 11 of July 2023. At ito uli, na ito ay tila na sobrang nakakasakit yung ginawa niya. Siya pa nasaktan, At naisip ko, na nakakasakit ba dahil isa akong kakaiba, queer. Ibig sabihin yung pagiging bakla niya na individual o iba pang mga kadahilanan, ito'y walang layuning manghamak sa anumang paraan. Kung itatanong ninyo kung ano ang aking reliyon, ako'y isang Roman Catholic. Yan ang sinabi niya. Alam nyo, nakalulungkot sobrang laya talaga ng simbahan natin. Opo. Kaya itong mga ay talaga namang gumagawa ng kalapastanganan. Gusto ko lang bigyang daan ito, yung galing pa rin sa Twitter nitong si Pura Luka Vega na naipublish noong 11 of July 2023. Sinali na po natin sa wikang Pilipino, no? Naiintindihan ko na tinatawag ng mga tao ang aking pagganap na kalapastanganan, nakakasakit, o dapat pinagsisisihan. Gayunpaman, hindi nila dapat sabihin sa akin kung papaano ko isinasabuhay ang aking pananampalataya o kung paano ko ginagawa ang aking paghatak, drug. Ang pagtatanghal na iyon ay hindi para sa inyo sa pasimula. Ito ay para sa aking karanasan at aking pagpapahayag ng pagkakait sa akin mga karapatan.
Yan. Anong karapatan? Yan, Diba? kailangan niya himayin natin. Hindi, palagay ko yung part na yan na karapatan, papasok yan. Kasi alam mo, sa totoo lang, Yan, sige. tayong mga nakakita, hindi natin inuugnay dun sa kanyang sa kanyang community. Opo. No, yung LBQ, etc. Hindi natin yan inuugnay. Siya ang nag-uugnay. Siya ang nag-uugnay, hindi tayo. Ang gandang punto niyan, brother Pero sa totoo lang, sa nakikita ko, bibigyan ko na ng halimbawa yung isang batas. Alam mo ba yon yung Soji Bill. Soji Bill ni Senadora Hontiveros, di ba? Mismo si Hontiveros ay nabahala. Nag-react din tungkol dito sa ginawang ito ni Pura Luca Vega. Kahit si Senadora Nancy Binay, na alam mo ba, na makaka-apekto ito doon sa ipinaglalaban ng Soji Bill dahil sa ginawa mong ito. Yan. Sabi nga no, yung kanyang ugaling ginawa na yan, ang dapat unang magalit sa kanya, yung mismong community ng LGBTQIHC. Magalit kayo dyan kay Pura Luca Vega. Dahil sa halip na ipalapit ang loob sa publiko, dito sa kanyang ginagawang paglapastangan, lalo niyang inilalayo, no? Kaya ang pahamak sa inyo yan, yung grupo ninyo, yung si Pura Luca Vega, pahamak yan sa LGBTQ. Eto. Sige, tuloy natin. Sabi ho ni Pura Luca Vega, no? Na yung ginawa niya ay hindi natin pwedeng kundinahin. Well, may point siya doon kasi sarili niya yun Kung hindi po yung prominent figure, which is the Lord Jesus, ang ginamit niya sa kanyang pagtatanghal. Hindi ho tayo magre-react kung ibang karakter ang ginamit niya. Pero ito po, aspetong pananampalataya to. Alam niyo ba kung sa Islam, binaboy niyo si Muhammad? O binastos niyo ang pangalan ni Allah? Ay may kalalagyan kayo. Katulad niyan, July 27, merong isang prominenteng okasyon. Kung yun ang idrag niya, yung gamitin niyang Hindi, banggitin na natin. Si Ginoong Eduardo Eddie Boy Manalo. Yan. Sige nga, lapastanganin mo nga si Eddie Boy kung anong mangyayari sa'yo. Yan. Hindi ko sinasabing mapapahama ka. Walang violente, sige. Pero, sige, kasi nandito existing kasi Jesus nasa langit. Sino magre-react? Di tayong mga faithful. Actually, yung sinabi mong yan, i-code ko, no? Ganito yung essence ng sinabi ni Honorable Geraldine Roman. Sabi niya, kung ginawa mo yan sa iba, sa ibang pananampalataya, siguro yun ang ibig sabihin, ano kaya ang pwedeng mangyari? Parang ganon, no? Napakabait ng mga Katoliko. Yun yung ginamit na term ni Congresswoman. At saka uulitin ko, tama yung point mong yan. Ako din, yung pinupoint ko, sinabi ko, banggitin mo ang pangalan ni Allah at saka ni Muhammad, Propeta Muhammad. Alam natin kung gaano ka-strict ang mga kapatid nating Muslim. Nasa kanila ang sagrado. Totoo po yan. Yan. Sa Iglesia ni Cristo, ang kanilang iginagalang na executive minister, talagang pinipreserve nila ang respeto dyan. At yung mismong founder na si Ginalo. Ngayon, Felix. tinukoy mo si Jesus. Si Jesus wala naman dito Sino magdidepende kay Jesus? Sino magiging tagapagtanggol ni Jesus? Tayong mga faithful. Sabi mo, Catholic ka, pero lapastangan yung ginawa mo. Bakit? Kasi, yung religious or sacred element ng isang relihiyon, hindi po yan ginagamit for secular purposes. Yan. Tandaan mo, nag-perform ka, Pura Luca Vega, nag-perform ka sa isang worldly bar. Yan. Worldly bar. And look at yourself dun sa sarili mo. Tama ba yung ginawa mo? Religious element, religious touch ang ginamit mo. Gagamitin mo sa secular purposes. Doon pa lang, hindi mo pwedeng sabihin na hindi namin pwedeng pangimasukan yung kagagawan mong yan. Sorry to say the word. Oo nga, ganito Brother Marco Gusto ko lang bigyan ng diin at banggitin ulit. Kaya namin, tayo, kasama tayo bilang mga Katoliko, kinukondena doon sa iyong drug performance. Huwag mong i-relate sa pagiging bakla mo. Hindi ka namin kinukondena dahil bakla ka. Kasi kung ganun ang aspeto ng pag-uusap, para bang anti-bakla kami rito. Hindi po. Kaya ka namin kinukondena, hindi sa
pagiging kakaiba mo. Sa'yo galing yung terminong yan, yung salitang queer. Kaya ka namin kinukondina dahil sa paglapastangan mo at walang paggalang sa damdamin ng mga Kristiyanong Katoliko. Oh. Yan. Isa-cite ko tong sinabi ni Honorable Geraldine Roman. Sige po. Anong sabi ng ating kinatawan dyan sa Kongreso ng unang distrito ng Bataan? Sige. Hindi tama yon. Para kang nananadya. Ang masakit dito, nalilihis yung usapin from plain disrespect for the religious sensibility of other people. Nalilihis na pupunta sa gender issue. Yan ang sabi ni Honorable Geraldine Roman. Bakit? Kasi ikaw ang naglilink sa sektor ng LGBT. Hindi kami galit sa mga bakla. Tama. Hindi kami galit sa homosexual. Galit kami sa ginawa mong kabalastugan sa iyong paglapastangan. Kaya nagtanong pa siya sa sarili niya, nakakasakit ba talaga yung ginawa ko o dahil kakaiba ako o dahil bakla ako? Hindi, kung maging bakla ka, so be it. Maging bakla ka, magsaya ka. Kaya, alam mo, Brother Marco, yung karugtong yan, kung natapos mo yung interview ni Pinky Web ba yun, sa CNN, alam mo, sabi ni Honorable Geraldine Roman, kaysa ako dyan, ibig sabihin sa LGBT community. Pero marami akong mga kaibigan. Kasi alam ko yung hangganan. Yun yung term na sinabi. Kaya nga, ito pa isang sinight ko kay Honorable Geraldine Roman. Kasi magandang siya ang ating kinuquote natin. Dahil galing siya o nandyan siya sa loob ng community na yan But he's diba? a responsible member. Sabi niya ganon. You're saying that you have a personal issues with the Catholic Church? Yun yung binanggit mo kanina, yung kanyang pagkakait sa kanya ng karapatan di ba? Sabi niya ganon. But that's the way you deal with it. You cannot deal with your personal issues with the expense of others. With the expense of others. Kaya sabi ni Congresswoman Geraldine Roman, I find that attitude very selfish, irresponsible, and inconsiderate. Sana maging learning experience ito sa'yo. Pura Luca Vega. Yan ang sabi ni Congresswoman Geraldine Roman. Siguro hindi lang sa kanya, no? Hindi natin nilalahat. Doon sa iba pa. Sana po, wag niyong tutularan itong ginawa ni Pura Luca Vega. Maraming paraan po ng pagpe-perform, maraming art na pwedeng gamitin, karakter, whatsoever, kung ano man yung content, pero never touch any sacred things in relation with religion. Hanggat maaari, regardless, kahit anong pananampalataya pa yan. Kaya nga sabi ni Congresswoman Roman, Geraldine Roman, sabi niya ganon, please, do not use the gender card again because you're giving the community a bad name. Yan. Sa totoo lang, this is simply a case of disrespect. Yan. So, ang issue dito sa ginawang drag performance ni Pura Luca Vega ay yung pambabastos niya sa awit na Ama Namin. No? Actually, hindi na nga natin binibigyan din dito Tatang Larry yung yung image na ginamit niya. Opo. Yung parang Nazareno. Yung mayroong parang halo. Anong parang? Meron nga. May race na gano'n. Sa uluhan Hindi na nga natin binibigyan ng pansin yun Ang binibigyan natin ng pansin, yung paggamit niya ng panalangin, Ama Namin, para kantahin niya sa loob ng isang bar na nagpe-perform na yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga katulad niya rin, mga jablo palakpakan pa ng palakpakan. Tatang Larry, sa gitna ng mainit na issue ng Ama Namin na kinanta ni Pura Luca Vega sa isang bar, ang CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Liturgy, na pinirmahan ni Capiz Archbishop at Chairman Victor Bendigo, Bishop Victor Bendigo, yung gesture natin ng pagdadasal ng Ama Namin, pag-awit natin, ay binibigyang laya na sa lahat ng mga faithful. Kasi dati may issue dyan. Ang dapat daw na gesture ng mga faithful, ng mga mananampalataya, nakadaop ang kamay. At ang pari lang ang nakaunat. Pero dito sa bagong circular ng CBCP, Episcopal Commission on Liturgy, binibigyang laya na tayo
kung ano yung gusto nating hand posture. Pwede nang nakatikom ang kamay, pwede nang naka-holding hands, pwede nang nakataas kung ano man habang inaawit ang Ama Namin. Amen. Pinaliwanag nila na sapagkat ito po ay wala namang strict observance sa General Instruction of the Roman Missal o yung GIRM. At tandaan daw natin na tayo bilang mga anak ng Diyos, it's up to you how you express your your adoration or your begging to the Father kasi anak ka niya. Opo. It's up to you kung anong gusto mong maging reaksyon. Okay. Hindi naman ibig sabihin nun na pwede kang nagdadasal ng Ama Namin naka-4 o kung ano man ang hindi naman ganon. Medyo palawakin din natin ang isip natin. Ang pinag-uusapan dito na binibigyang laya ay habang umaawit ka ng Ama Namin sa loob ng banal na During misa. the Mass. Ako nagdadasal ng Ama Namin bago ako matulog, nakahiga na ako Apo. Doon ako nagre-recite. Hindi masama yon. Apo. Pero ang pinag-uusapan dito sa order or rather circular ng CBCP, Episcopal Commission on Liturgy, during the Holy Mass. No, pwede nang maghawak kamay, pwedeng nakataas, pwedeng nakakuyom. Ngayon, saan ba nagmula ang Ama Namin, Tatang Larry? Bakit gigil na gigil tayong ipagtanggol ito kay Pura Luca Vega? No? At bakit dapat nating i-observe to? Saan ba nanggaling ang Ama Namin? Ito, basahin natin. Basahin po natin dito po sa Compendium of the Catholic Church. Si Jesus mismo ang nagturo sa atin ng panalangin ito, at dahil dito'y maituturing natin na walang kapalit ito. Ito ay kanyang itinuro sa kanyang mga alagad. Ng isang araw ay hiniling ng isang alagad na turuan niya sila na manalangin pagkatapos nilang makita siya na nananalangin. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Makikita din natin ito sa Mateo 6:9-13 ay lagi nang ginagamit sa liturhiyang simbahan. Actually, kung mapapansin po ninyo mga kapanalig, kahit sa binyag, dinadasal natin ang Ama Namin. Kahit na nagbabasbas ng bahay, nire-recite natin ang Ama Namin. Sa kasal, sa lahat. Kaya nga nakalagay sa catechism natin, sa kanyang compendium, ginagamit sa liturhiya ng simbahan. Now, Amen. ano ba ang halaga ng Ama Namin? Sa banal na kasulatan mismo, Tatang Larry, dahil binanggit mo, galing yan sa Mateo chapter 6, verse 9-13. Ano ang halaga? The importance of the Our Father sa Holy Scripture o sa Holy Bible. Ang Ama Namin ay ang buod ng buong mabuting balita, ang ganap na panalangin. Makikita natin ang panalangin ito sa gitna ng pagtuturo ni Jesus sa bundok, na nangangahulugan na ang panalangin ito ay ang mahalagang panalangin ng mabuting balita. O bakit natin kinikilala ang panalangin ito, Ama Namin, na panalangin ng Panginoon? Ina-attribute natin kay Lord yan kay Lord Jesus. Bakit? Kasi po ito po yung pinakamahalagang bahaging panalangin sa mabuting balita o laman ng Biblia. Yun. Ang tawag nga dyan ay Oratio Dominicana. No? Oratio Dominicana. Now, ano naman ang halaga ng Ama Namin, Tatang Larry? Sa panalangin nating mga Katoliko, sa panalangin ng buong simbahan. Ang panalangin ng Panginoon ay ang panalangin ng simbahan na masasabi nating pinakaganap at tunay. Ito rin ay ipinagkakatiwala sa mga bagong bininyagan upang ipahiwatig ang bagong pagsilang ng mga anak ng Diyos sa kanyang buhay. Ang ganap na kahulugan ng Ama Namin ay inilalahad sa pagdiriwang ng Eucharistia, dahil ang mga kahilingan dito ay nakaugat sa misteryo ng kaligtasan na natupad na dito, at ang kahilingang lubos na diringgin pagdating ng Panginoon. Ang Ama Namin ay isang mahalagang sangkap ng panalangin ng mga Kristiyano sa maghapon. Kaya pag Kristiyano ka, iingatan mo ang panalangin ito na tinuro ng Panginoon. Amen. Dahil ito ang pinaka-sustansya ng Ebanghelyo. Sabi ni Pura Luca, Katoliko siya Pura Luca Vega. Pagkatapos gagamitin mo yung Our Father sa isang tinatawag nating bar. Sa tinatawag nating labas sa religious activity. Kasi performance niya yun to earn money, no? Sinasabi nga hindi pwedeng gamitin yan sa anumang secular purposes. Actually, nai-enjoy na ngayon ni Pura Luca Vega yung kanyang kalokohan. Bakit?
Aba Nag-viral. monetize yung kanyang sa Twitter Oh. Di pera-pera na O, di to. dapat nga, hindi Oo. panoorin yan. Tandaan po natin mga kapanalig, pwede namang gamitin ang mga sagradong bagay in form of art, pero wag sa drug. Kasi marami namang ginawang pelikula sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Oo naman. Yung mga serious movie. Ay, paborito ko dyan, Jesus of Nazareth. Ayan, sa akin naman yung The Bible saka yung Ten Commandments. Oo. Pwede po yun. Pero sa mga ganitong aspeto ng artworks, wag naman po. Wag naman nating gawing katatawanan, lapastanganin yung isang sagradong bagay na nauuko lamang sa pananampalataya. Alam mo kung bakit mo sinabing Oo. katatawanan? Kasi yung mga nakapaligid sa kanya nagtatawanan Oo. di ba? Comedy. So, mga kapanalig, doon sa part na pinaiintindi natin, sapagkat ito'y official teaching ni Jesus. Oo. Ganito kayo manalangin, ang galing mo sa Bible. Hopefully, dahil ito'y turo ni Jesus, lahat ng mga biblical based na mga sekta-sekta ang nandito ngayon sa atin, mag-react kayo. No, i-condemn natin ito. Sapagkat ito hindi dasal lang ng Katoliko unless hindi kayo totoong follower ni Jesus. Di ba? Sa next Sunday, didiinan natin yung pagpipilit ni Pura Luca Vega gamitin yung kanyang gender issue Oo. dito sa ginawa niyang drug performance. Oo, Iba po yan eh. Kasi nire-relate niya. Iba yan. Yung binanggit ko kanina, banggitin ko uli. Yun daw kanyang ginawa ay yung pagpapahayag ng kanyang karanasan. Yung pagkakait ng kanyang karapatan. Yan. De, Kaya at nga saka ginawin natin meron yan. siyang sinabi, Oo. yung way of healing niya yan eh. Nasaktan siya sa Yes. Catholic Church. Oo. Kasi sabi niya, pakiramdam niya, he is not belong to the Catholic Oo. Church. Ipaliliwanag natin next Sunday kung ano yung totoong issue dito, ano ang stand ng Catholic Church tungkol sa mga homosexual, no? Para maging fair and square itong ating programa na tinatalakay natin ito, not condemning Pura Luca Vega sa kanyang gender. No. Yan, opo. Out of context po yun. Kinokondemn natin siya using the sacred prayer na tinuro mismo ni Jesus, gamitin mo sa isang tinatawag nating secular purposes. Opo. Mali po yun. Kahit sa natin daanin, mali yan. Kaya nga, sana merong mga magigiting na mga abogada, no, mga abogado. Mga dating justice. Na-offend yung feeling. Sana na-offend yung feeling nyo. Silipin nyo kung anong pwedeng ikaso dito tulad ng sinabi ni sa Senate President. Ganon din si Senator JB Ercito, the good one. The good one. Pati si marami. Si Binay Si Senator Jinggoy Estrada na pamura pa eh. Nagulat eh. Siguro, Brother Marco, no? Banggitin ko Naghihintay ako ng senador na Christian eh. Babanat din eh, di ba? May tatay na. Di ba? Hindi. Sige. Talaga Ngayon, banggitin ko na rin. Senator Joel Villanueva. Yung anak ni Congressman Eddie Villanueva. Siyempre, mga Bible-based. mga religious yan eh. Dapat mag-react po kayo kasi nasa Bible yung binabanatan eh. Siguro, sa susunod, i-touch na rin natin doon sa kabuuan ng ating pag-uusap, yung tungkol doon sa tinatawag na pride and dignity. What is the difference between pride and dignity? Tama. Yung binanggit mo kanina. So, next Sunday yan po ang ating topic. Doon natin pag-uusapan yung gender issue. Pero ngayon, talagang dinidiinan natin yun pong ginawa ni Pura Luca Vega na tumutugon sa pangalang, asa na ba yung pangalan yan? Kasi parang naiinis ako pagka... Ano ba, padyente Pwedeng magalit ha, pwedeng magalit. Hindi ibig sabihin nun na galit tayo eh. Ano na tayo, masama na tayo. Amadeus Padyente. Hindi na tayo umiibig. Tama ba? Amadeus Fernando Padyente. Nawala yung kodiko ko. Mas matandain ako sa'yo. Mas matandain ako sa'yo. Ayan. Kasi sa totoo lang, dapat talagang ipaglaban natin yung ating pananampalataya, di ba? So, ang pangalan niya ay Mr. Amadeus Fernando Padyente. Si Pura Luca Vega, ipakain sa buaya. Aray. Talaga naman, high blood kami ni Tatang sa inyo. So mga kapanalig, uulitin po namin sa aming pagtatapos. We are not against kay Pura Luca Vega being a person, being a gay.
We are against dun sa ginawa niyang performance using the sacred prayer, Our Father. Dun po kami against. Tatandaan po natin, ang Ama namin ay pinakamahalagang bahagi sa salita ng Diyos sa Biblia. Amen.